Okay, so demand. How the consumer influences how I make money. Next is the law of demand. Part 1 is as price increases, demand decreases. Means that when the price goes up, then demand goes down. So ang presyo or ang isa ka item taas ang iyang presyo, ang iyang demand or ang mga palitan na niya mo gamay, mo decrease ang demand. So wala na kay magpalit, ma-lessen. Okay? So part 2 is as price decreases, demand increases. Kung mag-ubos po ang presyo sa isa ka produkto, ang demand niya maga-increase kay barato naman lang. So mamalit na ang mga tao sa isa ka item kay barato na lang siya. Other way around, if sa part 1, kumusaka na po niyang presyo, maubos na po niyang demand. Okay. So, let's go to next slide. Demand curve. So, ang demand curve, katuto siyang graph that illustrate the demand for a product. So, it shows how much consumer desire for product changes as price changes. Ipakita niya siya kung sa kung unsa ang consumer naga-desire for product changes, unsay attitude sa mga mamamalit when the price mopataas or mopaubos. So this is it, the market demand curve. As you can see, this graph illustrates the quantities of apple juice demanded at each price at all consumers in the market. So as you can see here, on the horizontal part dinhi sa naay price, that's the price per bottle in dollars. Okay? And then sa horizontal, vertical pala yung kay isa. Sa vertical, ito sa horizontal is the number of bottles. So bottles of apple juice per week. So as you can see that line with the red dots, na siya ang mga specific na mga numbers illustrating or nagpoint siya sa demand ug ang iyahang ang demand sa product equal to the price. Okay, the number of demand to the price of the item, the apple juice. So as you can see diri nga part, sa panahon nga barato kaayo ang apple juice, it's just $75. So how much man na ang $75 ato? Di na ako i-convert, but as you can see, barato siya, taas ang iyahang demand. Okay? Pasabot, taghay nagapalit. Kaya mas barato siya. Then going down here, hantod na mo siyang 2, na makita po ni mo nga ang demand is nagagamay po siya. Okay. So that is the market demand curve. So next is elasticity of demand. Now, what is it? It is the degree to which changes in price cause changes in demand. Or if we change the price, will demand change a lot or little? So ang elasticity daw is mo na siya ang degree sa pag-usab sa mga presyo nga nagausab pud ang iyahang demand. Okay? So naatay gitawag nga, so duha na sila. Una, mag-iskuta sa elastic demand. If demand for a good is very sensitive to change in price, the demand is elastic. So kung kana siya nga product, sensitive kay na siya sa ingon tag sensitive gani, nagausab pud siya kung nagausab ang presyo. So ang iyang kanang demand nagausab pud siya kung nausab ang presyo, but pasabot elastic na siya, no? If prices changes a little bit, demand will change a lot. Kung mausab ang iyang presyo, ang demand niya nagausab pud siya.
gamay pud nagpalit or modaghan ba or mugamay. Okay? Kung hilabtan ang presyo. So kana ang klase nga product or kana ang klase nga demand is elastic. Okay? So ang ikaduha nga klase nga demand is okay, sample muna tayo sa elastic. Price of pizza goes up even a little bit, demand goes down a lot. So pag mahal na sa pizza, example, specific nga pizza, example, nagapalit kag Albertos, then mahilig ka sa pepperoni. I think that's 190. I forgot. Now, kung muksa ka siya 250, mausap yan demand kasi with 250 pesos, daghan naman kag mapalit ana. Or, naapoy laing alternative, no? Nga mas barato nga mga, for example, makakita mas barato nga pizza. So, because nagausap siya, kung usbon ang presyo, kana nga klase nga demand is or product is elastic or elastic demand. As you can see sa graph, elastic demand for pizza curve is flat. As the price decreases, the demand increases. Diba? So makita na to from $15, mga $15 pa siya na atay na ay 100 ka demand or 100 ka siguro that's the number of sale. Now, katong na $14 na siya na 200 na $13 na ubos na po 300 going down ang price. Nakita pa na to nga ang demand o ang pag-purchase ana nga number of purchase is nagataas po. So nagahantod na $10 na siya, wala na 600 na ang namalitan na that day. So this type of product kini nga pizza is elastic siya. Kasi ano siya, kanang vulnerable siya sa naga-change ang iyang ang iyang demand kung i-change pa na to iyang price. So direta sa ikaduha type of demand which is inelastic demand. Kani siya demand for a good or a product na siya, produkto. Demand for a good that consumers will continue to buy despite a price increase is inelastic. So kanito sila nga mga produkto nga bisan pag muubos mo taas ang demand niya sa market jud is pareho lang. So even if price change a lot, demand changes very little lang gid siya. No, gamay lang gyud kay murag wala changes. So data sa example of inelastic demand. The price of soap goes up a lot, the demand stays almost the same. So sabon, no? Sabon panlaba, for example, kay nagalaba mo kita. Or sabon panligo. So, nagisgo ta wala pa nagisgo diri ka ng specific product, but nagisgo ta as a whole, no? In the market. So, ang iyang presyo sa sabon bisan nagataas siya, pareho ra gyapon ang demand. Pareho ra gyapon tong number of production of sales of consumption, no? Sa given period of time. Example, for 1 month, for ang example, ang Pilipinas makapurtog pila ka specific million. Yung taas ang presyo ng produkto, pareho lang gyapon ang iyang numbers of kanang kanang nanapalit niya kanang gitawag nato nga demand, no? So inelastic demand for soap curve is steep. So makita nimo sa steep kanang ana kay siya murag bakilig jud kay sa tanan kung makita nimo ang point to point nung kanang red nga dots. So nag $3 siya ni adto siya $1. Ang ihang demand pareha ra gyapon 40 ra gyapon. Regardless kung ang presyo nagausab-usab. So again, inelastic kani nga klase nga good, kani nga klase nga product, kaning sabon is inelastic ang tawag niya. So naon na lang nimo dili siya flexible ba. Okay? Inana siya. Ang iyang demand, ang iyang kuan niya, ang demand niya. Okay. Factors of affecting elasticity.
sa mga butang nga naka-affect sa elasticity sa isa ka good or sa isa ka product. Several different factors can affect the elasticity of demand for certain good. So number one is availability of substitutes. So if there are few substitute for a good, the demand will not likely decrease as price increases. In elastic, the opposite, lots of substitute is usually true. Elastic. So for example, unsa may ibot pasabotin niya. So na mga factors nga kanang ang isa ka product may mo siyang elastic. Una na kay available lang iha mga substitute na another option, na another brand. Okay? So for example, mag-example tag gasoline. Ang gasoline has no substitute. Tungod kay wala siya laing other option. Wala siya laing product nga pwede nimo ibutang sa kena nimo, pwede butang tubig, di mo pwede butang suka or alcohol. So wala siya substitute. So inelastic siya. Now, the McDonald products, daghan siya options. Daghan siya available substitute, which is kung mahalan na ka sa McDonald's or specific burger na whatsoever, na kayo na Burger King, na ay Jollibee, na pay other mga existing karon nga mga produkto nga pwede nimo ma-substitute kung ganahan lang kaglami nga produkto nga similar siya sa McDonald's, lalahi nga mga fast food restaurants, okay, and establishments. So again, factors of affecting elasticity of a product tungod kay na mga available option. So elastic na siya, di na siya inelastic. Flexible na siya ang iyang demand. Nagisguta sa demand niya. Now, factors affecting elasticity, number 2 is relative importance. Another factor determining elasticity of demand is how much of your budget you spend on the good. No, kung ang relative importance, kung ang iyahang kanang importansya niya ba, nang you cannot live without. Okay? So for example, kung magisguta ka ng mortgage payment must be paid kinang renta nimo sa imong boarding house, inelastic na siya. So kay mao man gud imong ginabayaran no, regardless, no, or kung mag-change man or magtaas ang presyo, ang demand sa kanang mga balay o sa mga boarding house magpabili na kay kinahanglan man sa tao, no, or depende sa imong ano, but yeah. Now kaning mga entertainment are elastic. Elastic siya because naay dili na siya importante, no, pwede ra ka mabuhi og wala na. So pwede ka magtiis because wala kay pambayad, okay, di sa ka magsine, like di sa ka magbayad og isa ka or sa Netflix, no, mangita na lang ka, mag-download na lang kag mga ano, daghan man ma-download nga mga movies for free, and websites nga nag-offer pog free movies. All right, now factors affecting elasticity. So number 3 is necessities versus luxuries. So ingon tag necessity gani kanang gikinahanglan, o luxury kanang ano lang siya, kanang gusto lang nimo because you just want the product, mo na siya need and wants. Okay, so whether a person considers a good nga get a good riha, di na siya good nga good or bad, good ni siya nga product, considers a good to be a necessity or luxury, has a great impact on the products or goods elasticity of demand for that person. So example, ang food inelastic siya kay need yun na to ang food. Ang jewelry is elastic, it's because it is elastic kasi you can live without jewelry, no, di mo na siya di mo siya basic nga need. Right, so next is factors affecting elasticity, change over time. Demand sometimes become more elastic. Demand sometimes become more elastic over time because people can eventually find substitutes. Example, Blockbuster used to be only place to rent videos.
But right now we have Netflix, video on demand, pay-per-view are substitute for Blockbuster. So dati, wala pa ning mga Netflix and everything, inelastic pa ning mga Blockbuster. Kay mo lang na ginaatangan sa mga tao uh, for entertainment, for watching movies. But right now, dag, tungod sa kanang naga-change na siya nga klaseng product, ang iyahang, na naga-change na siya sa availability siguro over time, mo na ang elastic na siya nga klase nga good or product or service or yun. Okay? So, mo na siya, change in demand. A demand curve is only accurate as long as there are no changes other than the price that could affect the consumer's decision. So, mo na siya. Nag-change ang demand, makita nato nga it depends on consumer's decision, no? If the price also changes, so pwede siya mag-change ang iyang demand sa isa ka product. When factors other than price, non-price factors, affect the demand curve, the entire curve shifts to the left or to the right. Next is non-price factors that affect demand. So kanay po siya, dili po siya related sa price, no? So ganyan guys, ko taday nga adunay ang curve nag-change siya, ang demand curve because of price. So ganiha, mo to atong ginano, atong sa elasticity niya. Magis ko tag mga elastic because of the price, naga-change man gud siya. Pero napoy non-price factors that affect demand. These factors will cause the demand curve to shift from left to right. Less quantity demanded or to the right, more quantity demanded. So, may ko tag factors nga nag-kuan sa kuan may tag shift to the left. Katotong ni baba na ang gidaghanon sa napalit. Okay? Kung may supota going to the right, katong demand curve, katong graph, is more quantity. Mas daghan na ang number sa namalit or gipalit. So, change in demand. Recently, Farley High School changed boys hockey from a varsity sport to an intramural sport. As a result, they needed to buy fewer hockey pucks. The decrease in demand is shown by shifting demand curve. So di kita ka-relate ani no if you don't know hockey sa ano mo gud sa US mo gud ni siya. But you can see in videos kanang hockey kanang nag-skate sila. Then parang na sila kanang siya gitsura niya mga tawagan kanang sa golf bitaw. Anyway, you can research that for more for your understanding. Since mo nig example nato din So ang original demand daw is mo na siya 175. Now ang new demand is 125 na siya. So parallel gihapon sila but as you can see it is now ang demand pod naga change siya a little bit. Okay? So now talking about the change in income, as people earn more, the demand for luxury goods will increase. Kung ang mga tao daw mas ni dako ang ilang kita, no? Taas ang sweldo, so mas daghan demand for luxury kasi na-meet naman ang mga basic nga needs, di ba? Kung mataas ang imong sweldo, example, magsweldo na ka dati nagsweldo ka 20,000 kung 20,000, okay lang na sa mga needs ninyo, basic needs, o sa example sa iyong family. But kung mag-income na ka 50,000, since covered naman or nakuha na ang basic need, nagagasto na ka for luxury. No? Ang imong cellphone, imo nag-upgrade, nagpalit na ba kag sakyanan, nagpalit na kag jewelry because na kay ikapalit. Now, as people earn less money, the demand for luxury goods will decrease. So, kung gamay po ang sweldo, kay igo-igo ra pang kaon, so ang mga luxury goods nga demand sa mga luxury products, nagaubos ko siya kay wala namang kay ikapalit, no? So, example, if I win the lottery, I'll buy a Jaguar. If I get laid off, I'll take the bus. Okay?
So kung makadaog ka kanang kuan kanang sa lottery ka na sa ato adre is kanang sa sweepstakes na. Sa loto pala, okay? Magpalit ka sakyanan, okay? So, pero kung wala kang trabaho, wala na. Maglakaw na lang jud ka, di nakaka-take og bisag jeep. Anyway, substitute effect. If there is a substitute product demand for an item, may be influenced by the price of the substitute. So, substitution effect. Ganyan nagisgutag change in income, karon nagisgutag substitution. Kay mo ni mga factors nga nag-effect naghatag og apekto sa demand sa mga products. Now, mo na ingon nga example ri ang butter, no, na siya substitution or na siya laing option for a specific product. Di man siya pareho pero na siya pwede nimo gamiton in substitution ana. So if price of butter goes up, mahal ang butter, people will substitute margarine. Okay? Now, sa ato kung wala jud di mantika na lang, no? Kaya yung oil na yung coconut oil. So kung naggaluto ka ng hot cake bitaw, di ba? Butter, di ba margarine, pero kung wala na gyud mantika na lang gyud, pero syempre ang lasa pud ano. But mo na siya example sa na substitution. No, pwede sub-sub. And then third is complementary products. The demand of an item will increase or decrease if the price of a complementary product that something goes with it increases or decreases. So, something complementary. So, example dere ang hot dogs. Tapos, kana nga product mong siya, ang hotdog, ang iyang complementary na isang hotdog buns. No? So, usay, kanang, kung gusto ka mag hotdog bun, mapahit yung hotdog o kanang bun na mapektuhan ang presyo or ang kanang demand sa hotdog bun kung wala na po kayo nagapalit og hotdog kay ni saka ang presyo sa hotdog. So wala na, halos wala na po income mo ang nagabaligya sa kani nga certain good, wala demand na. Wala halin ang mga kanang iyang pan niya sa hotdog. Okay? So change in attitude. So nausap pod ang kuan sa tao kanang iyang panlasa, no? Iyang kinaiya. As people's attitude about products change, so the demand. Kung mausab daw ang attitude, panlasa sa tao, mausab po ang demand ana. Example, mga fashion, no? So, may mga branded products nga consistent sila because people really choose. Pero na po yung mga products nga kanang nihinay na siya as time goes by because of daghan na kay siya kompetensya. But then if if that advertisement is good, no, na advertisement sa product because of naging popular siya because of the company pays for the advertisement. So, nausab ang attitude sa tao and buy that product again. No, sa food naman, it goes the same. No, daghan man tag alternative sa mga sa food products. Di na siya necessarily katong mga basic na to nga food sa balay, but kana mga sa mga restaurant, no. So, daghan tag mga option na kung dili na ka nausab na imong gana, dili na ka ganang Jollibee adto pag McDo or whatsoever. So, mo na nga naga kuan pud ang demand sa isa ka product naga-change because of naga-change ang attitude sa mga tao. Yung gitawag na buying attitude, I don't know, or buying behavior. Sorry. So, how does scarcity affect demand? Ang scarcity, unsa pud ang scarcity nag-affect sa demand? Unsa man ang scarcity? Um, Pagiging limited sa resources, no? Or katong gingon nga unwanted wants but limited resources. So ang scarcity is kakulangon, no? Unsaon man ang kakulangon sa kung kulang-kulang ang supply sa isa ka product, mo na gitawag nga scarcity. So if there's a scarcity of an item, the demand goes up. For example, gasoline, no? Kung ni minus na ang produce sa gasoline, magataas pud ang iyang demand. Kay daghan man, consistent man ang consistent pa na paggamit ani. So how does a boycott affect the demand? So if an item is being boycotted kanang gitanggal, ginabawal ang pagpalit niya pag supply, there's a little to
hantod sa no demand for an item. Ang example dali is katong Montgomery bus boycott. There was little or no demand for the Montgomery bus system. Kaya boycott man, no? Kung example sa ato bachelor nga bus, example boycotto na sila. So pag wala na nagdagan, naabot ang time nga ato na ka sa mga alternative or mga competitor nila. So maabot ang time dili na ka ganahan bisag mo balik sila anytime. Okay? So na less na ang demand. How does war in Afghanistan affect demand? Increased demand for war-related resources. So maapektuhan ng mga resources nga ginagamit because may tag-war, we know countries that involved in the war will buy bullets, mga vehicles and everything. So it also will gonna affect the demand for specific product. So what it means, ang mga metals mataas ang presyo because grabe ang demand niya in the market, in production, in connection sa production sa bullets, sa mga vehicles. So daghan mapektuhan, mamahal gyud ang mga daghan kay mga product. Okay? Increased demands for news. Example, news interruptions during television shows, new news station, internet sites. Okay. And that's it.